Patawad, ate. Hindi ko sinasadya. Hindi ko intensyon na agawin ang kasal mo. Sisi ko ito. Kung hindi ako nahulog sa tubig, hindi ako ililigtas ni Kuya Zian. Hindi sana kami nagkaroon ng ganitong ugnayan. Patawad, ate. Hindi ba ako pinatay ni Su Shuangshuang? At Lizian, paano ako nandito? Kaya ba ako'y muling isinilang? Bumalik sa panahon bago ako magpakasal kay Su Shuangshuang. Anak na babae. Ang swerte ng ate ko. Noong ikinasal siya noon, yung mahiyain na estudyante na si Lizian, ay anak ng pangunahing pamilya ng Pinyang. Ngayon ay naging punong ministro pa nga. At ko, ikaw na rin ay naging asawa ng mataas na ranggo. Ang batong ito ay isang kayamanan. May espasyo sa loob nito. Si Lizian ay makakaangat sa buhay dahil sa aking tulong. Bakit? Bakit ka pa nagtatanong ng bakit? Nagpakasal tayo sa parehong araw. Bakit ikaw ang swerte? Pero ang tanging magagawa ko lang ay ikasal sa taong ito na maikli ang buhay. Sa probinsya, ginugol ko ang buong buhay ko. Su Yunwan, galit ako sa'yo. Kung noon ay ikinasal ako kay Lizian, sa taong iyon, mas maganda sana kung ako na lang iyon. Gino, tulungan mo ako. Salamat sa pagtulong mong umangat sa buhay. Maaari tayong magbahagi ng kasiyahan. Pero hindi ko kayang sabayan kang magdusa. Dahil alam mo, ang pinakamasaklap kong sikreto. Kaya kailangan mong mamatay. Pwede akong mamatay. Pero kayo, huwag niyo ring asahan na mabubuhay. Kung pwede lang ulit magsimula. Ayaw ko nang muling pakasalan si Lizian. At ayaw ko ring maging asawa ng prinsipe sa palasyo. Lizian, sa panahong ito, mahirap pa ang kanyang pamilya. Walang pakialam si Su Shuangshuang dito. Bakit siya biglang nagbago ng isip? Gusto na niyang magpakasal sa kanya. Baka siya rin ay muling isinilang. Wang Yato, si Lizian ay nasa daan papunta rito. Pumayag na rin ang pamilyahin na magpalitan ng kasal. Itutuloy ba ang kasal na ito? Itutuloy ba ang kasal na ito? Itutuloy ba ang kasal na ito? Nana, nakikinig ako sa iyo. Magpapalit ako. Akala mo ba, si Li Xiuan ay angkop na kapareha? Kung wala akong tutulong sa pagkakataong ito, tingnan natin kung kaya pa rin ni Li Xiuan maging heir apparent. Higit pa rito, si Li Xiuan ay may isang lihim na hindi alam ng marami. Sana malaman mo na. Nananatili kang masaya. Kuya Zian, bakit ka dumating ng ganito kabilis? Nagkaroon kami ni Shuangshuang ng malapit na ugnayan. Kailangan niyang maging responsable sa kanya. Tungkol sa'yo naman. Kung ayaw sa'yo ng pamilya ho, maaari kang maging pangalawang asawa ko. Kababawan, ano bang halaga ng pamilya Li? Sa totoo lang, ang aming pamilya sunoon ay isang kilalang angkan. Hindi ko akalain na ang aking anak na si Wan ay magiging pangalawang asawa mo. Kung hindi pumayag ang pamilyahin na ipalit ang kasal. Isang taong may nakatakdang kasal. Sa 10 milya at paligid. Sino ang gustong kumuha sa kanya? Ikaw, Lola. Huwag na tayong magalit sa kanya. Sundin na lang natin ang sinasabi mo. Ipinapawalang bisa ko ang ating kasal. Magpakasal ka sa kanya. Gusto kong makita. Walang ako. Paano ka makakatayo ng matatag sa lungsod ng Pinyang? Paano ka maupo sa posisyon ng punong ministro? Ayos. Babalik na ako kay Kuya Zian para ihanda ang kasal. Tara na. Sandali. Bakit? Gusto mo bang umatras? Hindi. Hindi ako umatras. Kung ganun nga, nabago na natin ang kasal. Ang regalo sa kasal, dapat na rin palitan, di ba? Ito, paano? Ninakaw ninyo ang kasal ni Wanye. Kahit na lang, ayos na. Gusto pa kang kunin ang regalo sa kasal. Pero hindi makuha. Pati na ang angkan ng He. Nagbigay ng 10 layang napilak. Ang angkan ni Li ay nagbigay lang ng 2.
Si Lizian sa hinaharap ay magiging isang chancellor. Hindi ko kailangang agawin ang maliit na bagay na ito. Maliit na kita. Ayos. Hindi ba't 10 tael ng pilak lang ito? Naniniwala ako kay Xianje. Sa hinaharap, tiyak na may malaking kinabukasan siya. Si Lizian ay walang utang na loob. Ang Li pamilya ay hindi rin lugar para sa mga tao. Sushuang-shuang. Kung gusto mo talaga, sige, magtiis ka para sa akin. Baka naman isang basurahan lang yan. Para mo pang alagaan. Ikaw, maghihintay tayo at tingnan. Lizian, sa buhay na ito, walang ako. Mahirap kang magtagumpay dahil nagpalitan na ng kasal. Tiyak na mas magiging maganda ang buhay ko kaysa sa inyo. Gagawin kong hindi kayang abutin ninyo. Wang, anak na babae. Ito ang pendant na iniwan ng iyong ina para sa iyo. Nakaimbak ito dito sa lola. Ngayon na ikaw ay mag-aasawa na. Babalik na ito sa tunay na may-ari. Salamat, lola. Sa nakaraang buhay, nakasal kay Lizian pagkatapos. Hindi ko inaasahang mangyari ito. Ang espasyo ng Jade Pendant. Sa pagkakataong ito, maaari kong ihanda ng maaga. Maghanda ka na muna. Tingnan kung ano pa ang dadalhin sa pamilya ng asawa. Sinigang na kanin. Gamit sa panghugas. Pampaputi ng tao. Pampaputi. Sa nakaraang buhay, si Lizian, iniaalay ang mga yaman na ito sa emperador para makamit ang kayamanan at karangalan. Sa panibagong buhay na ito, lahat ay magiging sandigan ko para magtagumpay. Ang aking magandang araw ay magiging hindi maaabot nila. Kailangan kong maligo ng maayos para makapag-relax at maglagay ng maskara. Sarap. Nakatutok lang sa paliligo. Nakalimutan ko pa ang damit na hindi ko pa nakuha. Si Sushuang-shuang at si Lizian, nagkaroon na ng malapitang pagtanggap. Pinayagan na ng ina. Magpapalit ng kasal ang supamilya. Pakakasalan si Suyunwan. Siyempre, pwede. Anong lugar ito? Hindi ba't dapat akong bumalik sa sarili kong kwarto? Sino ka? Si Hook Xiangbei, ang lalaking ikinasal ni Sushuang-shuang sa nakaraang buhay. Tiyak na gwapo siya. Kaya hindi nakapagtataka si Sushuang-shuang na nakaluhod at nanliligaw sa kanya upang pakasalan siya. Ano ang gusto mong gawin? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Biglang lumitaw. At biglang nawala. Siguro ay engkanto. At saka, ano ito? Pwede bang kainin ito? Buti na lang at hindi niya ako nakilala. Kung hindi, sa itsura ko ngayon, tiyak na ituturing niya akong halimaw. Lahat ng bagay ay halos kumpleto na. Nasa espasyo na lahat. Ngayon,
Naghihintay na lang na dumating ang pamilya He para kunin ako. Noong nakaraan, siguro hindi nakilala ni Hixiangbei. Ako. Malapit nang makarating ang karangalan. Sa mismong pinto ng bahay. Kapatid na babae, hindi ka kasal na mas mabuti kaysa sa akin. Magsiselos ka ba? Pinsan, paano ka naging sigurado na hindi ako kasal na mas mabuti kaysa sa iyo? Siyempre naman. Si Zian ay mula sa pamilyang mayaman sa kaalaman. Ang kanyang kinabukasan ay hindi matutukoy. At si Hixiangbei ay isang simpleng magsasaka na ang kapalaran ay magpuputol ng kahoy sa buong buhay. Baka isang pagkakamali lang. Mabagsak sa bangin at mawala ng buhay. Pinsan, kailangan mong maging biyuda sa buong buhay mo. Pinsan, dahil sa sobrang tiwala mo. Sige, tingnan natin. Enye. Suyunwan. Kapag naging mataas ang aking katayuan, malalaman mo kung ano ang namis mo. Tingnan mo kung gaano ako kasaya. Mabibighani ka ba sa selos? Wang, iha. Pagkatapos mong magpakasal, kung ikaw ay pinahirapan, tandaan mong bumalik. Nandito ang lola mo para sa iyo. Okay. Shuang. Sigurado ka ba? Totoo bang ang pamilya Li ay magdadala ng sedan para kunin ang kasal? Siyempre. Sa nakaraang buhay, ang pamilya Li ay nagdala ng maliit na sedan para kunin ang kasal. Naging tampok si Suyunwan. Sa panibagong buhay, panahon na para umupo ako sa karwahe ng kasal. Narito na ang mga tagakuha. Aba, Diyos ko. Sobrang ingranding karwahe. Sa ating bayan, ilang taon na bang hindi tayo nakakita nito? Napakataas ng antas ng kasalan. Ngayon, talagang nakakita ako ng bago. Itong paghahambing, yung karwahe ng kasal, mukhang napakakaunti. Shuang. Tunay na umarkila ang pamilya Li ng isang sedan na sasakyan at isang malaking karwahe na may 8 kabayo. Suyunwan, nakita mo ba? Si Kuya Zian ay may dala na 8 tao na nagdadala ng karwahe para kunin ako. Pinsan, paano ka sigurado na ang karwaheng ito ay para sa'yo? Siyempre, hindi ako. Baka ikaw yun, yung walang kaalam-alam na mangmang, na pumunta para sa'yo. Shuang, huwag nang sayangin ang salita sa batang iyon. Tara na, ang nanay ay naghatid sa'yo sa malaking karwahe. Tia Liu, mali ang daan mo. Hindi ito ang karavan ng kasal ng pamilya Li. Bodong, ito talaga ang sa pamilya Li. Paano ka hindi nakasakay sa malaking karwahe? Ayaw mong magtagumpay ang anak kong babae. Naiinggit ka, di ba? Tita Su, ito ay hindi ang grupo ng mga Li. Bakit ka nandito? Dito ang karwahe na inarkila ng kapatid ko para pakasalan ang kanyang asawa, na espesyal na kinuha mula sa lungsod. Impossible. Kayo ay isang pamilyang lugmok. Paano posible na magkaroon ng ganoon kalaking karwahe ng bulaklak? Bakit kita lolokohin? Nasaan ang grupo ng iyong pamilya para sa pagkuha? Paano mangyayari yon? Paano mangyayari ang ganito sa pamilya Li? Nagdadala ng kariton na may baka para sa pagkuha. Hindi ganito sa nakaraan. Aling bahagi ang mali? May problema. Anak na babae. Ang saya-saya niya. Sa tingin mo ba, nadudumisan ang pangalan ng Li pamilya dahil sa'yo? Ikaw. Ay, sa araw ng kasiyahan, sundin mo na lang ang tao pabalik. Kung may kailangan, pag-usapan na lang natin mamaya. Ang katawan na ito. Gabi ng kasal ngayong gabi. May kasiyahan na. Ganito ang saloobin mo sa kasal. Anong saloobin ang gusto mo sa akin? Katatapos lang ng biyanan. Hindi man lang ako tiningnan. Diretsong pumunta sa Liu family. Bakit? Akala ba nila ay nakahiya ako, ang Li family? Pinapahiya ako ng harap-harapan. Kung ganito, itong kasal na ito, tapos na. Isipin mo ang sinabi ko tungkol sa kapalaran. Isipin mo ang hinaharap na kayamanan. Tiisin mo na lang, kapalaran, kayamanan. Shuang. Kahit napakasalan mo si Lizian, wala itong kinalaman sa iyo. Yung lalaki sa kasal, hindi pwedeng sisihin lahat kay mama lang. Lahat yan ay si Hixiangbei. Nakatayo sa likod ng sedan. Hindi ko siya makita, kaya dinala niya si Shuang. Hurry up and take Shuang away. Huwag nang magpabagal sa tamang oras ng kasal.
ganito lang ang laman. Talagang nakakaawa. Mahal na manugang, nakilala mo na ang lola. Isang taong walang modo. Mas may kaalaman pa si Lizian kaysa sa mga hindi nakapag-aral. Tungkol ito sa asal. Ano ang kinalaman nito sa asal? Siya ang estilo ng Liu. Nakakainis talaga. Wang, anak. Dumating na ang manugang mo para kunin ka. Pagkatapos ninyong ikasal, dapat ay maayos ang buhay ninyo. Nana, huwag kang mag-alala. Sige, gagawin ko. Magiging mabuti ka sa asawa mo. CJ, alam ni Lola na mabuting bata ka. Ibinibigay ko si Juan sa'yo. Nakatiyak ako. Tara na, dalhin niyo ang mga gamit pataas. Haha. Magsimula ka na. Umalis ka na agad. Nakakahiya kang tao. Suyun Wan, hintayin mo lang. Pansamantala lang ang paghihirap ng Lee family. Pag naging heir si Lizian, hindi kita palalampasin. Sir. Tingnan mo, anak. Narito na ang bagong kasal. Narito na ang bagong kasal. Anak, nakuha na siya. Ay. Ang ganda ng bagong kasal, ang gwapo niya. Ang bagong kasal ng pamilya He ay talagang maganda. Tingnan mo, hindi na makasara ang bibig ng pamilya He. Sobrang saya. Talagang magandang araw ito. Siyempre, magkakaroon sila ng masayang pagsasama. Hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Ang anak ko. Sa wakas, napakasal na kita sa bahay. Sa wakas. Palagi siyang nakatitig sa akin. Nakita na kaya niya. Ako yung nasa araw noon. Aking asawa. Ang ganda mo talaga. Kumain ka muna ng kaunti. Pupunta ako para maghugas ng mukha mo. CJ. Noong nakaraan, ikinasal ako sa pamilya Lee. Nagutom ako buong araw sa silid ng kasal. Pagod at antok na, hindi pa kasama. At kailangang alagaan si Lizian na lasing na. Maghugas. Saan ka pa makakatanggap ng ganitong trato? Matagal na akong pumasok. Pero wala pang nagdala sa akin ang pagkain. Kung ikakasal ako sa pamilyang He, hindi sana ganito ang trato sa akin. Asawa. Sa wakas, nakabalik ka na. Mukhang nalasing ka. Asawa. Asawa. Uminom ka ng baso ng sabay na alak. Kapag uminom ka, papasok na tayo sa silid.
Ginoo, malalim na ang gabi. Dapat tayong magpahinga. Asawa. Sandali lang. Pupunta muna ako mag-ayos. Ang mga taong edukado ay maganda ang pag-aalaga. Mas malinis pa kaysa sa mga mangmang. CJ, Ginoo ko, hintayin kita. Kumusta? Lahat ba ay handa na? Tio, salamat sa iyong pagsisikap. Para sa ating pamilya, na magpatuloy ang lahi. Tio, hindi ito mahirap. Natulog na. Papasok na ako. Nandito na ako, Giliw. Masyado ng huli. Dapat na tayong magpahinga. Dapat na tayong magpahinga. Una na akong lilipat. Tawagin mo ako kapag tapos ka na. Ayos na. Hindi ka pa natutulog. Kung natatakot ka, maaari nating ipagpaliban ang ating unang gabi. Sinasabi ko, maaari muna tayong magpalago ng ating damdamin. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, saka tayo mag-unang gabi. CJ. Noong matagal na panahon, gusto na kita noon pa man. Natulog na siya. Ganito ko siyang yayakap. Nagpahinga buong magdamag. Yung, gising ka na. Pupunta ako para maghugas ng mukha mo. Esan. Nakipagkita ang manugang sa ina. Mabait na manugang, bumangon ka na. Napakamahal nito. Hindi ito pwedeng gamitin, hindi pwedeng gamitin. Pwede. Anong pamilya tayo? Nagsunog ng insenso, bago kita pinakasalan. Ganitong kabait na manugang. Para kanino ka ba nagbigay? Salamat, inay. Inay, kailangan mong maghanda ng almusal, ha? Nagpuyat ka kagabi.
Siguradong pagod na pagod ka na. Inay, magluto ka ng mas maganda. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala. Wag na, wag na. Matulog ka na. Antayin mo na lang kumain. Magpahinga ka na. Ay. Sa nakaraang buhay, mahal ka ng asawa. Mahal ng biyanan. Mabait ang hipag. Sa nakaraang buhay, si Su Shuang ay nagpakasal sa napakabuting pamilya. Ngunit hindi niya ito pinahalagahan. Ngayon, dahil nagpakasal na ako rito, tiyak na hindi ako magiging katulad niya. Sobrang pagwawaldas ng kabutihan ng iba. Tito. Tito. Aking mabuting pamangkin. Tapos na ang misyon ni Tiyo. Ang susunod na ay ikaw na. CJ. Asawa. Gising ka na. Asawa. Kahapon ng gabi. Ang galing mo talaga. Anong oras na? Nakahiga ka pa rin sa kama. Gusto mo bang alagaan kita? Asawa. Kahapon ng gabi. Sobrang tapang mo. Sobrang pagod na ako. Maaari mo bang sabihin kay inay? Si inay ay nakatatanda. Ang paggalang sa magulang ay pangunahing kabutihan. Huwag mong salungatin siya. Sa nakaraang buhay, si Lizian ay napakamahigpit kay Suyunwan. Bakit siya sa akin ay malamig? Walang anuman. Ito ay pansamantala lamang. Kapag bumalik si Lizian sa tahanan ng mga, makakabawi na ako. Buhay ng mayamang Ginoo. Darating na ako. Walang kahit na kaunting pag-aalala. Ano ba ang problema? Nanay, ito ay pumunta. Linisin ang kulungan ng baboy. Linisin ang kulungan ng baboy. Pinsan, ikaw ay ikinasal sa pamilyang Li para alagaan ang iyong asawa o para alagaan ang mga baboy. Suyunwan, huwag kang magyabang. Ano bang dapat kong ipagmalaki? Di ba, kapatid na pinsan, ikaw ba ang pumili nito? Sasabihin ko sa iyo, lahat ng ito ay pansamantala. Ang aking hinaharap ay puno ng walang katapusang kayamanan at kasikatan. Maghintay ka lang. Sige, abangan ko na lang. Kapatid na babae, kumain na. Lola ang nagluto ng manok na sabaw. Sige, kain na. Inom ng manok na sabaw. Asawa ko. Asawa, bakit ka nandito? Asawa ko, paano mo nagagawa yan? Na napakabigat na trabaho. Bakit ka nakangiti ng ganyan? Bumalik ka na. Bilisan mo. Huwag kang nakatayo dyan, kumain ka na. Xiangbe, bilisan mo at ilipat yung labanos. Halika na at kumain. Pagkatapos kumain, hayaan mong si Xiangbe. Dalhin ka sa bayan para bumili ng alahas. Itong sabaw ng manok, ay ako lang ang nagluto. Kumain ka ng marami. Itong sabaw ng manok, matapos kong inumin, tiyak na tataas ang timbang ko ng 2 libra.
Anong tinitingnan mo? Maghugas lang naman ng damit. Sino bang katulad mo? Pagkatapos ikasal sa pamilya, di man lang magtrabaho. Alam lang ang humila sa lalaki. Nagmamaganda sa paligid. Ako pa nga. Kung may lakas ka, kasama mo rin ang iyong lalaki. Maglibot ng kaunti. Ikaw, Hixiangbei, mabuti na lang at pinapayuhan kita. Babae ka, hindi ganyan ang dapat na pag-alaga. Simula ngayon, ang nakakalungkot ay ikaw mismo. Ako mismo, asawa ko. Gusto kong alagaan ka. Ayaw mo ba? Kung ayaw, itago mo na lang. Sige, asawa. Dadalhin kita sa pagbili ng alahas. Magbili tayo ng alahas. Ang sama. Noong nakaraang buhay, si Hixiangbei, hindi kailanman nagpakita ng ganitong pagtrato sa akin. Si Suyunwan, maghihintay tayo at tingnan. Sa hinaharap, siguradong mas maganda ang magiging buhay ko kaysa sa iyo. Asawa, tingnan mo, maganda ba ako suot ito? Maganda. Kahit ano suotin ng asawa ko, maganda. Itong Paris ng hikaw, bibili namin. CJ, ipapackage ko na para sa'yo. Hindi na kailangan. Sapat na nasuot mo lang ganito. Para sa... Ito si Hixiangbei. Hindi rin niya sinasabi na wala siyang pakialam sa damdamin. Noong nakaraang buhay, nagkasakit ako. Hindi kailanman niya ito pinapansin si Hixiangbei. Si Suyunwan ay biglang nagpalit ng asawa at pinakasalan siya. Bakit siya ang pinapahalagahan ng ganito? Why. Hindi pa nga nakapasok sa bahay. Nagsimula na silang magyakap. Si Suyunwan, bakit ka ganyan ka walang hiya? Binaboy mo ang aming pamilya, Su. Lahat ay nawala na. Si Wan-er ay aking asawa. Ano ang gagawin natin? Ito ay aming responsibilidad. Anong kinalaman mo bilang isang estranghero? Sa bagay na ito. Suyunwan, kung ako ay may katulad mo, walang hiya na asal. Matagal nang, pinatay na ako ng aking pamilya. Su Shuang. Kung muli mong hahamakin ang aking asawa, huwag mong sisihin ako kung ako'y magiging walang awa. Anong kabaliwan ito? Hindi mo dapat pakialaman ang aming mga bagay. Itong dayuhang ito ay nagwawala rito. O kaya naman, nakita mo ba si kuya ko, na mabait sa asawa kong babae? Nagsisisi ka na bang magpalit ng kasal? Ikaw, may lakas ka bang manakit sa akin? Sa nakaraang buhay, si Hixiukshu, ikaw lang ang pinagtitripan ko. Buhay na ito, ang yabang mo. Su, bumalik ka dito. Asawa. Ako. Hindi mo ba narinig ang sinasabi ko? Bumalik ka dito. Asawa. Bakit ka ganito? Nanghusga sa akin sa harap ng maraming tao. Huwag na, kung ayaw mo na. Aalis na ako sa'yo ngayon. Kahit masira ang aking pangalan, makipagpalit kay Suyunwan. Hindi ba't para lang makamit ang layunin? Asawa ba ng huwarang? Para sa kinabukasan mong karangalan at yaman. Pinagtiisan ko na. Sige na. Alaynan. Mahal. Maliit na mahal. Ay, ang cute mong maliit. Inay, gaano lang kayo katagal nang ikinasal sa pamilya ko, Li? Ngayon mismo, sa harap ng anak ko. Nagsisimula ka ng manligaw ng lalaki. Inay, hindi ako. Wala akong ginagawang ganoon. Wala akong ginagawang ganoon. Pinapagawa kitang akitin ang mga lalaki. Papatayin kita. Asawa. Asawa, tulungan mo ako. Asawa, tulungan mo ako. Asawa. Asawa. Pinapagawa kitang akitin ang mga lalaki. Patayin kita. Asawa. Patayin kita. Nagkamali ako, inay. Asawa. Para sa iyo, asawa. Lola bakit ganyan ka, hindi ka seryoso? Mayroon pa akong kaunting bagay na aasikasuhin. Sige na. Paano mo na ilabas to? Kumusta? Naihatid ba ang gamot? Tio, ayaw din naman. Isang gabi lang naman ang mahalaga. Hindi sigurado kung mabubuntis siya. Kaya Kuya Segundo, kailangan pa niyang subukan ulit. Alam ng ina na ayaw mo. Pero para sa anak ng Li, magtiis ka na lang, okay? CJ,
Ako na, maliit na ganda. Dahan-dahan. Babae. Hintayin mong manganak ng anak. Sige, tiyak na iiwan kita. Kapag nanganak na, magtatagal na ang aking katayuan sa tahanan. Ayos na. Asawa. Ngayon ang araw ng pagbabalik. Nahuli tayo sa pag-uwi. Malulungkot ang nanay. Anong pakialam ko kung masaya siya o hindi? Hayaan mo siyang matulog. Kung magalit siya, hindi siya sasama sa pagbabalik. Magiging masama ang tingin niya sa akin. Mawala ang mukha. Hindi ko maaring hayaan na mangyari ito. Ay naku. Huwag nang maghintay. Ang pamilya He ay isang lugmok na pamilya. Anong mabuting bagay ang maibibigay nila sa iyo? Napakaraming regalo sa pagbisita. Masasabing napakahalaga nito. Pagkatapos ng lahat, noong nakaraang buhay ko, ang pamilya Lee ay naghanda lamang ng 5 itlog. Bumalik na, bumalik na. Ang dami ng dala. Sobrang pinahalagahan ng pamilyang He si Bin. Talagang mahalaga siya sa kanila. Naghanda ng ganitong mga bagay. Matagal. Ang daming pasalubong. Para lang sa isang pagbisita. Sino ang may pakialam dito? Lola, nandito na ako. Pumasok ka muna. Lola, magluluto ka para sa inyo. CJ, una, ibababa ko na yung mga gamit. CJ, alaynan. Parang hindi ko pa nakikita ito kailanman. Lola, may ganito pa palang mamahaling bagay. Lola. Ito, matandang babae. Yung utang na bayad ay galing sa pamilya ng Suna ipinakasal. Yung gamit na ibinalik niya, bakit ko kukunin? Ano ba? Ikaw, tumigil ka. Ang regalo na dinala niya, dapat ay may bahagi ako. Lola. Noong ikinasal ako, hindi ka nagbigay ng kahit isang sentimo. Ngayon, naaalala mo na ang regalo ko sa pagbisita. Ako. Anong sinasabi mo? Wala kang mga magulang simula pagkabata. Lahat ng kinakailangan mo ay mula sa pamilya Su. Pagkatapos mong ikasal, ano ang masama kung kukuha ako ng kaunti sa mga bagay mo? Sa mga nakaraang taon, kami ng Lola, ang nag-embroidery para makatulong sa bahay. Mga kinakain at gamit, lahat ay pinaghirapan natin. Nakikita ko, yung mga walang bayad, sila yan, di ba? Ikaw, walang kwentang tao. Saka ka pa nagsasalita na walang bayad ako. Tingnan mo, hindi kita papakawalan ngayon. Asawa. Asawa. Naglakas loob ka. Oh, Diyos ko. Wala na bang katarungan? Sobra na ang pang-aapi. Walang makapagpaliwanag sa akin. Namatay na. Namatay na. Nanay. Bobo, hindi ka ba tumitingin habang naglalakad? Asawa, bakit mo ako sinaktan? May mukha ka pang umiyak. Hindi ka pa ba tatayo? Nakakahiya talaga. Matapos ang hirap na makuha mula kay Sao ng itlog. Ganyan lang nasira. Uwi muna tayo. Pag naging asawa na tayo sa huwarang tahanan, kahit gaano karaming itlog ang gusto mo. Inay. Nagmamalupit. Ignoranting babae. Hindi nakapagtataka na nagkaroon ng ganitong malayang anak. Alam na ni Zhu. Noong una, mas mabuti pang kinuha ko si Suyunwan. Nanay, huwag mong alalahanin ako. Hayaan mong makita ng mga kapitbahay. Si Suyunwan na isang lugi.
na may kasamang lalaki para mang-api sa akin. Nanay, anong nangyayari? Magsalita ka na. Ano ba talaga ang nangyayari? Asawa, ano ang pupuntahan mo? Sa nakaraang buhay, si Lizian. Sinamahan si Suyunwan pabalik sa bahay. Hindi lang nagdala ng 10 itlog, kundi isang malaking piraso ng baboy na may taba at laman. Bakit ako ang napag-iwanan ng ganito? Sa nakaraang buhay, para makapagpahinga ang lola ko, ako na ang gumastos. Bumili ako ng 5 itlog at isang piraso ng baboy. Sa mundong ito, sa buhay na ito, hindi ba't si Su Shuang ay hindi na nag-iisip na maghahanda ang pamilya Li ng karne para sa kanya? Nanay, bumangon ka na, please. Maraming tao ang nanonood. Shuang, ikaw ba ay may dalang karne? Ipakita mo na para makita ng lahat. Ang regalo ng aking anak na babae sa pagbisita ay hindi mas mababa kaysa sa kay Suyunwan. Ang regalo sa pagbisita ba ay nasa kamay ng manugang? Sino bang magpapahawak sa sariling asawa ng mga bagay? Ang manugang ay marunong ding mag-alaga. Tia Liu, huwag ka nang maghanap. Yung magandang manugang mo, nakita kang nagwawala. Nahiya siya. Umalis na. Nanay, kung hindi ka nagkagulo, paano makaalis ang asawa ko? Hurry up na pumasok. Nakakahiya. Nakakatawa hanggang mamatay. Tama, ang sama ng loob. Lola, ayos lang ba? Walang anuman. Nanay, nahihirapan ang anak na makauwi. Paano mo naman nagawa to? Bakit ka pa may mukha para magsalita? Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Tingnan mo si Suyunwan, yung maliit na cutie. May dala siyang regalo sa pag-uwi ng napakaraming mamahaling bagay. Ikaw naman, halos tanghali na nang bumalik ka at wala kang dalang kahit ano. Maaari ba akong hindi magalit? Kumain na tayo. Lola. Halika, Lola. Ang pamilya ng asawa ay katabi ng pamilya Li. Ano sa tingin mo tungkol kay Lizian? Anong klaseng tao siya? Punong-puno ng kabutihan at moralidad. Talagang mapanlin lang na hipokrito. Hindi ko akalain na si Hixiangbei ay agad na nakakita sa tunay na kulay ni Lizian na kanyang ipinapakita. Bakit mo siya binanggit, asawa? Hindi ba't gusto mong bawiin ang iyong kasal? Tulungan mo ako. Tara na. Asawa, hindi ako makaalis. Siya. Pinatay sila. Giliw, mag-ingat ka. Giliw, okay ka lang ba? Ayos lang. Ginoo, mahigpit mo akong hawakan. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Babalik tayo sa espasyo. Patayin na nila sila agad. Huwag mong hayaang makatakas sila. Hanapin mo ako ng tao. Nasaan sila? Hanapin mo ako. Buti na lang nakapasok. Kung hindi ako at Hixiangbei ay magiging mga kasama sa libingan ng dalawang ito. Itim na aso. Asawa. Ano itong lugar? Asawa, unahin kong gamutin ang iyong sugat. Umupo ka muna. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Iti, asawa. Asawa, ito ang pagkakataon na iniwan sa akin ng aking ina. Lahat ng bagay sa loob nito. Kaya kong gawin lahat. Asawa. Ito, ang lihim ng espasyo. Sobrang nakakagulat. Alam mo ang dahilan ng pagkakaroon ng yaman. Dapat mas alam mo ito kaysa sa akin. Kaya ang lihim dito, huwag ipaalam sa iba. Asawa, alam ko. Tungkol sa espasyong ito. Sa ngayon, tanging ikaw at ako ang nakakaalam. Hindi ko rin balak ipaalam sa sinuman. Alaynan. Lang. Itong dalawang tao. Baka anumang oras ay magigising silang dalawa. Kapag nangyari iyon, maaaring makita nila ang espasyong ito. Sila, noong panahong iyon, hindi naman sila mukhang masama. Naisip ko, kung may paraan para iligtas na natin silang lahat. Mabuti na lang at mabait ang aking asawa. Ngunit kailangan nating mag-isip ng paraan para makatulog sila ng mas matagal.
Madali lang yan. Ay, hindi mo dapat amuyin to. Ito ay pampatulog. Hindi sila magigising sa ngayon. Asawa, lalabas ako kumuha ng tubig. Puno ng dugo ang kanilang mga mukha ngayon. Hindi maiiwasang magdulot ng takot kapag lumabas. CJ! Lizian. Si Lizian pala siya. Hindi siya. Pero talagang kamukha siya. Baka ito ang kapatid na kambal ni Lizian. Siya ang anak ng prinsipe ng Pinyang. Pamangkin ng prinsipe ng Pinyang. Mali. Hindi si Lizian. Walang nunal sa sulok ng bibig si Lizian. Kung hindi si Lizian, sino kaya siya? May isang piraso ng jade na plaka dito. Narinig ko na ang pamilya ng Pinyang Hao ay nawalan ng kanilang anak na lalaki. Baka, siya na ang nawawalang anak na lalaki. Ngunit, sobrang kamukha siya ni Lizian. Hindi ba? Kung si Li Xiang ay talagang anak ng isang marangal na pamilya, pagkatapos niyang kilalanin ang kanyang lahi, tiyak na siya ay magiging matagumpay. Hindi ko dapat. Hayaan na mas mahirap ang buhay ng ginang kaysa sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, noong nakaraang buhay sa oras na ito, si Lin Yuchen at ang prinsipe, namatay tayo ng magkasama sa labas. Hindi ba yung tao sa tabi ay ang prinsipe? Ginoo, ihatid natin sila pabalik sa inn. Mas mabuting huwag munang makisali sa alitan. CJ! Mahal, tara na tayo. CJ! Sandali lang. Kayo ang nagligtas sa akin. Ayun, nakaalaga na ako ng sugat para sa inyo. Ayusin ito. Nabayaran na ang kwarto ng 2 araw. Ang natitira, kayo na ang bahala dito. Ano ang pangalan ninyo? Babayaran ko kayo. Ito. Aalis na ako. Shot. Asawa. Bakit tayo tumakbo kanina? Tingnan mo ang kanilang suot. Sila ay mga mataas ang katungkulan. Hindi tayo tulad ng mga ordinaryong tao. Kaya nating harapin sila. Tama ang sinabi mo, asawa. Makinig ka. Sa buong buhay ko, sa isang pagkakataon, nagkamali ako at nailigtas si Lin Yuchen. Si Lizian naman, hindi makakapasok sa Pyongyang Marquis na bahay. 1-1. Mabilis kang pumunta sa pamilya Su. May problema ang lola mo. Dahil hindi mo ako tinarantang anak, at pinapayagan mong si Su Yunwan, manakit sa asawa at anak ko. Hindi ko na kailangang magpakita ng utang na loob sa'yo. Ikaw, bumalik na si Tio Er. Lola, huwag mo nang mag-alala. Sabihin mo ng dahan-dahan. Tio, ngayon, linawin mo ang sinasabi mo. Kailan ako? Nang buli kay Shuang-Shuang at kay Tita. Hindi mo pa rin inaamin. Yung sugat sa katawan ng pinsan mong babae. Kasalanan mo bang pinagsabihan si Kai na saktan siya? At saka ang iyong pangalawang tiyahin. Kinuha mo lang ang isang maliit na regalo sa pag-aasawa. At hindi ka mapakali. Pinapahiya niya sa harap ng mga kapitbahay. Nawawala ang dangal niya. At saka, ang sinasabi mo pa, hindi mo naman sinaktan sila. Mukhang ganito nga. Sina Cha at Su Shuang-Shuang ang nag-udyok ng alitan. 1-1. Huwag nang magsalita. Kung ganun, ituturing kong wala kang anak. Ngayon, maghihiwalay na tayo. Ano? Nanay, gusto lang ng asawa na ipaglaban para sa atin. Nanay at ako ang makakuha ng katarungan. Paano mo nasabing maghihiwalay na tayo? Ninakaw niyo ang kasal ni Wanwan. Kukunin niyo pa ang regalo sa pagbabalik ni Wanwan. Ano pa ang gusto niyo, katarungan? Ako, walang dapat ikatakot. Kahit na naghiwalay na tayo, ayaw ko na sa bahay na ito. Ang 8 ektaryang lupain sa bahay ay para sa inyo na. Ako, asawa, ay aalis na ng walang dala. Paglilinis ng sarili at pag-alis sa bahay. Inay, hindi nais ng anak na hatiin ang pamilya. Inay,
Salamat po sa pag-iisip sa amin. Mag-asawa kami. Pagkatapos naming mapabuti ang buhay namin, magpapasalamat kami sa inyo. Pangalawa, ganoon ka rin ba mag-isip? Nanay, wala akong ganon. Wala akong ganon. Wala akong ganon. Ayos. Ngayon, pumunta ka na at hanapin ang punong barangay. Isulat ang dokumento ng paghahati ng lupa. Hindi pa hati-hati ngayon. Ihintayin pa ba natin na si Shuang ay maging isang utos? Hayaan ang matandang babae. Dalhin si Suyunwan upang manghingi ng pabor. Tatay, ang paghihiwalay ay para rin sa ikabubuti natin. Shuang, talagang sigurado ka ba na ang Ginoo ay magiging anak ng pamanang general ng Pinyang? Tatay, ang anak ay nanunumpa ng walang kasinungalingan sa langit. Walang kahit isang kasinungalingan. CJ, pagsasawalang bahala ko kayo sa isang pagkakataon. Ang dokumentong ito ay may 3 kopya. Kayo ay may tig-iisang kopya. Mag-iiwan ako ng isang kopya. Kapag naghiwalay na, pangangasiwa sa sarili, 5 hindi makikialam. Naiintindihan na ba? 1-1. Pumunta tayo at ayusin ang mga bagay. Sasabihin na lang na maghihiwalay tayo. Inay, bakit hindi tayo kumain muna bago umalis? Dahil naghiwalay na tayo. Ako, bilang asawa, ay magtatayo ng sarili kong tahanan. Hindi na ako kakain kasama ninyo. Lumayo kayo. Napaka-di mapaggalang. Sa edad nyo, nagkakaroon pa ng hidwaan. Kayo ba'y mapaggalang? Lola, dahil naghiwalay na kayo ni Tito. Mas mabuti kung dito ka na lang tumira sa amin. Lola. Mas mabuti kung magkasama tayo. Para may nag-aalaga sa isa't isa. Walang anuman. Kayo'y bagong kasal. May sarili kayong buhay na dapat ipagpatuloy. Bakit ko kayo dapat istorbohin, apo? Walang anuman. Sakto lang. May isang silid kami na walang laman. Lola, makakabalik na kayo at doon na kayo titira. Sige na. Inay, pasensya na po sa abala. Anong sinasabi niyo? Kayo po ang nakatatanda. Sila pong mag-asawa ay ginagalang kayo. Hindi ba't dapat iyon? Ikaw ang lola ng nakatatandang kapatid na babae. Siyempre, ikaw din ang lola ng nakatatandang kapatid na lalaki. Siyempre, kailangan naming igalang ka. Ang saya. Kung hindi dahil kay Shuang, nagmamadali na palitan ang asawa. Ang ganda ng pamilya ng asawa. Pero mukhang wala ng pag-asa si Wanwan. Sa wakas, para sa aking ina, napalayas na ang mapanlikhang matandang babae. Walang ginagawa kundi tumakbo sa bahay ng ina. Hindi na ba siya gagawa ng mga gawaing bahay? Nay, nagkamali ako. Huwag mo akong saktan. Dapat akong maglinis ng sabsaban. Pumunta. Linisin mo ang sabsaban ng mga baboy. Hindi ko malinis ng maayos. Babasagin ko ang mga binti mo. Hindi siya mahal ng biyanan. Walang pagmamahal mula sa hipag. Anong masamang buhay ang dinaranas ni Shuang sa pamilya Li? Anong mga pasakit ang dinaranas niya? Asawa. Unahin ko munang manghuli sa bundok. Tapusin mo ang kwento. Tandaan mong kumain ng mabuti. Kasal lang natin sa nakaraang buhay. Umakyat si Xiangbei sa bundok para manghuli. Nahulog siya mula sa bangin at naging disabot. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang pigilan siyang pumasok sa bundok. Asawa. Ginoo. Hindi ka pwedeng pumasok sa bundok ngayon. Bakit? Hintayin mo ako, sandali. Nagawa ko ang isang lihim sa paggawa ng tokwa. Tokwa ay isang uri ng pagkain na gawa sa soya na masarap kainin. Kasi kapag naggiling ng soy milk, medyo nakakapagod. Kaya kailangan mong manatili sa bahay para tumulong. CJ, walang silbi. Kukunin ko na ito. Alaynan. Wanwan. Bakit mo kami tinawag? Kuya,
Ano ito? Ito ay tofu na. Pinagsikapan naming mag-asawa. Nagawa sa mga dilaw na beans. Ang tofu na ito ay maputi at malambot. Nakakatuwang pagmasdan. Siguradong masarap ito. Inay, balak kong pumunta sa bayan para ibenta ang mga tofu na ito. Noong nakaraan, tinulungan ko si Lizian na magtayo ng tofu shop sa kabisera. Ibinenta sa mga mayayamang tao. Nakapag-ipon ng napakaraming yaman. Sa buhay na ito, si Lizian, huwag mong asahang makikinabang ka sa akin muli. Susuportahan ka ng ina. Kaya ako at Sixiu pupunta sa bayan para magbenta ng tofu. Alaynan, Sixiang Bei ay mananatili sa bahay para maggiling ng toyo. Naniniwala ako, ang ating tofu, tiyak na mabebenta ng mabuti. Ayos. Shuang, bakit may sugat ka na naman sa braso? Dumami ang mga pasa mo. Muli ka bang sinaktan ng biyenan mo? Tiyaga lang. Hindi mo ba sinabi na ang manugang mo ay maging tagapagmana ng pamilya ng Panginoong Pinyang? Pagdating ng panahon, makakamit mo na ang tagumpay. Nanay, huwag kang mag-alala. Kahit nadurugin ko ang aking mga pangil, gagawin ko ito para sa ating pamilyang Su. Makakakuha tayo ng mataas na posisyon. Kainan, malambot at masarap na tofu. Huwag palampasin, dumaan na. Halika, tikman mo ang tofu. Su Yunwan. Alam ko na. Itong matandang babae ay sumama kay Su Yunwan. Anong magandang buhay ang maaasahan niya? Nasa ganitong kalagayan na siya. Kailangan na lang magtinda sa kalye. Nanay, subukan mo ito. Anong binibenta dito? Sobrang layo. Hindi ko makita ng maayos. Sobrang maputla. Ano bang magandang bagay dito? Sigurado akong hindi ito maganda. Nandito lang sila nag-aabang hanggang sa magdilim. Pero walang isang tao man lang ang bibili. Tara, tikman mo na. Ano to? Tofu. First time ko palang makakita nito. Kaya kainin ko na. Ito ang mapo-tofu na ginawa ko. Tikman mo. Talagang masarap. Magkano ito? 10 sentimo bawat piraso. Bigyan mo ako ng 3 piraso. Paano may talagang bumibili? Lola, 3 pirasong tofu. Lolo, tikman mo ito. Sobrang masarap talaga ito. Kung hindi ka naniniwala, tikman mo. Ito. Masarap nga. Bigyan mo ako ng 4. Gusto ko rin. Bigyan mo ako ng 4. Itong mga tofu, kukunin ko lahat ito. Sino ba itong tao na ito? Bakit ganyan ka? Ang ganda ng negosyo ng tofu na ito. Gino, ito na ang tofu na gusto ninyo. Binili ko na para sa inyo. Dalawang sali ng pera, ang sakit naman ito. Shuang, bakit ka bumibili ng tofu? Hindi ba ito para sa cute na bata? Nasa negosyo lang tayo, di ba? Nanay, mamaya malalaman mo rin. Nakaraang buhay, resipe para sa paggawa ng tofu. Siyang si Ginoo ang nakaisip nito. Tiyak na si Lixiang Bei ang nagnakaw ng resipe. Kailangan kong agad na sabihin kay Ginoo para makuha ang resipe pabalik. Sama-sama. Asawa. Ginoo, langit, Su Shuang. Ginoo, bakit ka nagmamadali? Ginoo, bakit ka pa rin natutulog? Ninakaw na ang mga reseta mo. Anong reseta? Yung reseta para gumawa ng tokwa. Tokwa. Ito yun. Kunin mo na. Hindi ko alam kung ano ang tokwa. Kaya't anong reseta? Ang tokwa ay gawa sa soybeans. Makinis at masarap. 1 piraso ng tokwa. Maaaring mabenta ng 2 leang ng salapi. Ngayon, nagawa na ng pamilya He. Hindi mo ba gustong mapanood na inaagaw nila ang iyong kabuhayan? Gutom na gutom ka na sa pera, ano? Hindi ko nga alam kung ano ito. Anong bagay to? Anong? Asawa, hindi mo kilala to. Hindi kaya itong reseta ay ni-research ni Su Yunwan. Pero sinasabi lang nila na si Lizian ang may gawa niyan. Naiintindihan ko na, asawa. Ang resipe na ito ay tiyak na pamana ng pamilya Su na ninakaw ni Su Yunwan na walang silbi at dinala para mapasaya ang pamilya He. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, napakalaking bagay nito. Paano kung magagawang magsinungaling? Tawagin natin ang mga magulang. Kunin natin ang resipe. Ibalik natin ito. CJ. Masarap, bumalik ka ulit. Ay,
CJ. Sister-in-law. Ang galing mo talaga. Ang daming tofu. Naubos na agad. Bukas papaliguan mo ng toyo ang kuya mo. Para mas marami tayong mabenta. Sama-sama tayong magbenta ng mas maraming tofu. Okay. Suyun-wan. Ibigay mo sa akin ang resipe ng pamilya Laosu. Ibigay mo na. Mga bagay na nagtataksil. Gumagamit ng mga bagay mula sa pamilya para tulungan ang asawa. Anong resipe? Recipe ng tofu. Ako mismo ang nag-isip nito. Anong kinalaman nito sa pamilya mo? Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Ang resipe na ito ay ipinasa ng mga ninuno ng pamilya Su. Ninakaw mo ito para tulungan ang asawa mo. Kung hindi mo ibibigay ang resipe sa akin ngayon, hindi pa tapos ang usapan natin. Huwag kang bastos. Dekada na akong ikinasal sa pamilya ng Su. Hindi pa kailanman narinig ang lola namin na nagsabi ng kahit ano. Reseta ng tokwa. Pangalawa, kailangan mong linawin ang sinasabi mo ngayon. Huwag magbato ng masamang salita kay Wanwan. Nanay, ikaw ay kasal na pumasok dito. Hindi apelyido Su. Ito ay mula sa ating ninuno. Anong bagay? Siyempre, hindi ko sasabihin sa iyo. Nay ay nasa pamilyang Su. Nagtrabaho ng ilang dekada. Hindi alam na may ganitong resipe. Tita, paano mo ito nalaman? Ako. Kung alam na ni Tito ito noon pa. Ang resipe na ito, matagal na sana siyang kumita sa paggawa ng tofu. Noong ikinasal ang pinsan mong babae, wala man lang siyang maipakitang angkop na dowry. Yung mga gamit niya, pinapalayas na lang. Bahala na ako. Ngayon, kailangan mong ibigay ang reseta. Kung hindi, binato ko ang tindahan mo. Ngayon, nandito lang ako. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na siraan ako. Tindahan ng tokwa ng apo ko. Anong ginagawa mo? Umalis ka na. Su Taizu. Anong hinihintay mo pa? Huwag kang magpapahuli. Halika tumulong ka na. Asawa. Ang tofu ay 2 leang ng pilak bawat piraso. Kapag nakuha na natin ang resipe, magkakaroon tayo ng pera para makapunta sa Beijing at sumubo. Ibigay ang resipe. Ngayon nandito ako. Tingnan natin kung sino ang magkakaroon ng lakas na agawin ang resipe ng aking asawa. Suyun-wan. Nakatago ka sa likod ng lalaki. Anong klaseng kakayahan yan? Tutulungan din ako ng aking asawa. Tama ba, asawa? Ginoo. Shuang. Baka huwag na lang natin ituloy. Si Hixiangbei ay isang taong magaspang. Kayang saktan ang isang baka gamit ang kamao. Kung magpapatuloy tayo nito, walang magandang maidudulot. Si Suyun-wan, hindi pa tapos ang usapan natin ngayon. Umalis ka. Wen. Nainai, naabala ka. Hindi naabala si Nainai. Wala silang ebidensya. Walang silbi ang mag-ingay. Tayo, kung matuwid ang ating asa, hindi tayo matatakot sa anino. Tama. Kung sakaling muling magulo sila, ipapahampas ko sila sa kuya ko. Bakit bigla kang dumating? Nasa bahay si inay, nagagatas ng soy milk. Nabalitaan si Su Shuang. Tinatago kay Ligia. Nagmadaling lumabas ng bahay. May sinasabi pang iba sa bibig. Reseta. Naramdaman ng nanay na may mali. Agad akong pinatawag. Patayin kita. Nanay, wag na. Patayin kita. Nanay, huwag tumakbo. Wag na, please. Ginoo, tulungan mo ako. Papatayin kita. Pinapahiya mo ang pamilya ko. Inay. Mahal na Ginoo. Nakita ko sa palengke ang parang mukha ng isang tao na tumulong sa akin. Habulin natin sila. Hanapin natin ang kanilang tirahan. Hintayin mong gumaling ako. Babalikan ko sila. Ito ang prinsipe. Kung ang paghahanap sa prinsesa ay ganito lang kasimple. Ayos lang. Ihain na. Para ipagdiwang ang tagumpay ng tofu. Magdadagdag tayo ng pagkain ngayon. Magluluto tayo ng karne. Napakabuti. Matagal na akong hindi kumakain ng karne. Bakit naman? Pagkatapos mag-asawa sa angkan, mas maganda ang buhay ni Suyun-wan kaysa sa buhay ko noong nakaraan. Paano natin ayusin ang natitirang 5,000 tael? Ano ang plano? 5,000 tael. Anong halaga ng isang sirang tofu? 5,000 tael ng pilak. Suyun-wan. Bakit lahat ng swerte ay sa iyo lamang? Naghahanda akong bumili ng ilang gamot at mga sangkap. Itatago ko ito sa imbakan
Para sa mga agarang pangangailangan. Tayo na bilang isang pamilya. Kailangan ng tulong. Sabi ng misis, anong bibilhin? Bibilhin natin iyon. Kumain ka ng marami. Malapit na ang Pasko. Noong nakaraang buhay, nagkaroon ng snowstorm sa Taglami. Maraming mga taga-baryo ang namatay sa lamig. Ngayon, may pera na tayo. Kailangan kong maghanda ng maaga para makatawid ang pamilya. Asawa, salamat sa iyong pagod. Mahal, hindi naman masyadong nakakapagod. Magpahinga ka na muna. May lakas pa ako dito. Kailangan talagang gawin ang ganitong mabigat na trabaho. CJ, mabait na pamangkin. 2 beses pa lang natutulog. Pamangkin na babae. Hindi tiyak na mabubuntis. Sabi ng pangalawang tiyuhin. Kailangan pang magsikap ng 1 beses pa. Tiyo, ayos na lang siguro. Naniniwala ka ba na ipapaalam ko sa asawa ng pamangkin mo na wala kang 2 bagay na yan? Tungkol dito. Gagawin mo ba? Mabait na pamangkin. Tiyo rin ay para sa pamilya natin. Nais ng anak. Dapat alam mo kung paano gawin yan, di ba? Ayos. Sasagutin kita. Ang pampatulog na binili ko sa bayan. 100 salapi bawat pakete. Nagamit na ito ng 2 beses. Sapat na ito para sa gabi. CJ, magandang batang kawangis. Salamat sa pag-aalaga. Pero, ngayong gabi, pagkatapos mong mapainom sa kanya, dala mo na siya. Huwag mong gawin yan sa kwarto ko. CJ, naiintindihan ka ng tiyuhin mo. Dadalahin ko ang tao sa oras na iyon. Bakit ka nandito? Nasaan ang aking asawa? Pamangkin na babae. Makinig ka sa akin. Sushuang-shuang. Nagnakaw ka ng lalaki sa ulo ng nakatatanda. Talaga namang hindi ka pani-paniwala. Wala akong asawa. Wala akong ninakaw na lalaki. Hindi ko alam kung nasaan ito. At si Tio. Asawa. Asawa. Asawa, kailangan mong maniwala sa akin. Kailangan mo akong bigyan ng desisyon. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Ikaw, maliit na cute. Huwag mong marumihan ang katawan ko. Mabuting pamangkin. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng ito. Siya ang nagpasimuno sa akin. Asawa ko. Hindi ako gumawa niyan. Hindi ako gumawa niyan. Maniwala ka sa akin. Hindi ako gumawa niyan. Hindi maganda. Nabunyag na ang katotohanan. Ang cute mo talaga. Gaano lang kayo katagal na ikinasal sa akin ang pamilya ni Lee. Ngayon pa lang ay nagsimula na. Manghuhupot na ng lalaki. Ngayon mismo ay pupunta na sa bayan. Ipapatumba ka sa balon. Inay, maghintay ka muna. Kung lumala ang sitwasyon, ang aking lihim, hindi ba't mabubunyag? Ano pang hinihintay? Kailangan kong ilubog ito. Cute na ito. Kahit na ilubog, kailangan may ebidensya. Hindi mo pwedeng sabihin na basta na lang. Hindi naman ganun kadali. Dapat may hatol mula sa gobyerno. Kailangan pang mag-imbestiga. Ikaw, Zaoshi, mas mataas ka ba sa mga opisyal ng gobyerno? Diretso mo bang ipapabagsak ang manugang? Ganun ba? Hindi na tinatanong ng maayos. Sino ba ang nakakaalam kung sino ang tama o mali? Ikaw, ang pamilya mong Su, nagpalaki ng ganito. Isang walang disiplina. Ngayon, may lakas ka pang manghusga dito. Nagsasalita ka pa. Kung ako, ikaw. Maaga kang maghanap ng puno para lusawin na lang ang sarili mo. Ako si Lee. Anong kasalanan ang nagawa nito? Kinasal sa ganitong uri ng babaeng malandi. Pumasok sa tahanan. O Diyos ko. Ang pamilya Zhao ay may dahilan, hindi natatakot magsalita. Puno ng mga salita tungkol sa akin. Hindi galing sa pamilya Su. Kayo, ang pamilya ni Lee. Talagang malinis ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Sino ang nakakaalam kung kayo nga? Sa isang dahilan, ninakaw si Su Shuang-shuang. Matanda na si Lai Ershu. Nabali na ang ulo niya, ay makakapag-akyat sa kanyang kama. Nagsasalita ka ng kalokohan. Tama ba ang sinasabi mo? Alam mo ang totoo. Ginoo, magtitiwala ka sa akin. Si Tio, ikaw, nang hindi ka nakatingin, dinala niya ako sa ibang silid. Asawa, wala akong alam. Pamangkin, siyang unang nag-udyok sa akin. Bakit ngayon, ikaw pa ang nag-aakusa? Ikaw, anong nangyayari? Siguro ba ang pamangkin ko? Hindi ka matugunan. Kaya't inisip mo, itutok sa akin ang galit mo. Yuju. Nagsisinungaling ka. Tumahimik kayong lahat. Su Shuang-shuang. Pumasok ka na. May sasabihin ako sa'yo. Asawa. Ayaw kong pumasok at magsalita. Hindi na lang tayo pumasok, ayos ba?
Ayokong pumasok. Asawa. Wala talaga akong alam. Huwag mo akong tanggalin. Su Shuang. Hindi kita tatanggalin. Ngunit, marumi ka na. Hindi na kita pwedeng hawakan. Kung gusto mo pa. Sige, manatili ka na lang sa pamilya ni Li. Kung hindi ako papayag, ang kinabukasan ng pangkalahatang tanggapan ng pinyang ay hindi lang mawawala ang karangyaan at kayamanan. Hindi rin sigurado kung mabubuhay pa sila. Sige na nga, unahin muna nating mapanatili ang posisyon ni Li Zian bilang pangunahing asawa. Basta't nasa tabi ng aking asawa. Ano mang gawin ko, handa akong gawin. Sa wakas, naloko ko siya. Zhao, Li Zian, kayo talaga'y nangahas namang buli. Sa aking si Shuang. Makikipaglaban ako sa inyo. Inay. Liu Hua. Ninakotahan kita. Huwag kang gagawin ang hindi tama. Kung sasaktan mo ang anak ko. Tingnan mo, hindi kita papatawaran ngayon. Inay. Inay. Asawa, patay na ba siya? Asawa. Asawa, huwag mo akong takutin. Asawa. Inay. Asawa. Inay. Ano nang nangyari? Bakit may nangyaring masama? Hindi ko rin alam. Gusto ko lang siyang takutin. Siya. Wan. Kamusta? Lola. Patay na si Tia. Wala nang hininga. Hindi. Paano nangyari ito? Kahit kanina ay maayos pa siya. Inay ng bata, maghintay ka lang. Dadaling kita sa gobyerno ngayon para makuha mo ang iyong katarungan. Liu Hehua, tiyak na nagkukunwari siyang patay. Anak, mag-isip ka ng paraan. Ayaw ni nanay na makulong. Gusto ko pang sumali sa pagsusulit. Kung ang ina mo ang napasok sa bilangguan, baka maapektuhan ang aking kinabukasan. Kahit ano pa ang dahilan. Nangyari na ito. Ako, ang pamilya ni Li. Handang magbayad. Anong pambili mo? Siya ang iyong biyenan. Su Shuang. Tungkol sa nangyari ngayon. Talagang kasalanan ng aking ina. Ngunit umaasa ako na maipapayo mo sa biyenan na huwag nang ipagpatuloy ang usaping ito. Tinitiyak ko na sa susunod na kalahating taon ay magsisikap akong mag-aral. At sisikaping makapasa bilang isang mag-aaral. Gagawin kang tanging asawa ng eskola. Tungkol sa kabayaran. Ano man ang gusto mong ipahayag. Su Shuang. Ito ay iyong tunay na ina na nagbigay buhay sa iyo. Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Paano makakapag-isip ang isang makasarili tungkol sa mga ganitong bagay? Alam ko na namatay ang nanay sa hindi makatarungang paraan. Ngunit ngayon ako ay kasal na sa pamilya Li. Hindi ko maaring makita ang aking asawa. Naganap na nasisira ang kinabukasan. Tulad ng inaasahan, Su Shuang. Huwag mag-alala, biyenan. Ano man ang iyong hiling. Ako, si Li, tiyak na gagawin ko. Isang babae. Kung mamatay man, mamatay na. Kapag nakuha ko na ang pera, magpapakasal na naman ako. Hindi na mabubuhay ang namatay. Kung ang bahay ninyo ay handang magbayad ng 100 layang na pilak, hindi ko na palalampasin ang usaping ito sa opisina ng gobyerno. 100? Bakit hindi ka na lang manghutot? Isang mapagsasakang buhay. Bakit ito ay katumbas lang ng 100 liang? Itong 100 layang. Hindi lang basta pumatay. Ang kabayaran para sa asawa ko. Mas mahal pa sa kinabukasan mo. CJ, 100 layang, 100 liang. Sa isang buwan. May papadala ko ang pera sa pamilya ng Su sa tamang oras. Diyos ko. Saan tayo makakahanap ng 100 liang? Magbenta ng lupa. Itay, tingnan mo gaano ka-sincere si Zian. Patawarin na lang natin sila. Su Shuang. Magbenta ng ina para makakuha ng pera. Talagang magaling ka. Su Yunwan. Tingnan mo ako, bumagsak na. Hanggang sa puntong ito. Proud ka ba? Ano bang dapat ipagmalaki? Nasa sitwasyong ito ka ngayon. Dahil sa mga pinili mo. Su Yunwan. Abangan mo lang. Sa mga susunod kong araw. Hindi ako magpapahuli sa'yo. Su Shuang. Mag-ingat ka sa sarili mo. Kain na.
Diyos ko. May supling kami na mala-mala ang swerte. Paano namin haharapin ang araw na to? Ay. Lola. Huwag kang mag-alala. Tito. Kaya niyang ayusin to mag-isa. Wow. Gusto ng ina na makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay. Ina, kung may kailangan ka, sabihin mo na lang. Gusto kong bilhin ang lupa niyo. Bakit? Asawa. May hindi ka alam. Noong panahong iyon ang Zhao, umiiyak, nag-aaway at nagbigti. Kinuha ang pinakamayamang lupa na naagaw. Yung lupang iyon. Hindi ko matanggap ang sama ng loob. Ngayon naiintindihan ko na. Kailangan talagang bumili. Nanay, sabi ko na papayag ang nakatatandang kapatid na babae. Tingnan mo ang itsura mong nag-aalala. Ikaw talaga ang daldal mo. Kumain ka na. Bakit kayo nandito? Yung lupa nyo. Binili namin. Bakit ka nandito, nakikisali? Sige, akala ko nakikisali ka lang. Sabihin mo na lang kung ibebenta mo o hindi. Hindi ibebenta. Kahit na makulong ako. Na kumakain ng libre. Hindi ko ibebenta sa'yo. Nanay. Hindi sila nagbebenta. Tayo na. Sandali lang. Muling nagpasya silang magbenta. Kami. Magbebenta. Inay. Kung talagang nakulong ka, nasira na ang landas ng anak. Sige na. 10 hektarya ng lupa. Kabuang 100 pilak. Kabuang 100 pilak. Kabuang 100 pilak. Tumangging makipag-ayos. Kung nais ninyo, tinatawag ko na ang punong barangay. Sige, ayos na. Babayaran ng buo. Ibigay ng buo. 3 kopya ng dokumento, isa para sa bawat pamilya. Ang natitirang kopya ay akin na lang. Mula ngayon, 20 hektarya ng lupa ng pamilya Li. Lahat ng ito ay pag-aari ng angkan. Batang lalaki ng Li. Ipakita mo na ang titulo ng lupa. One. Dalhin mo. Inay, matagal mo nang naipon ang perang ito. Paano mo ito maibibigay sa akin? One. Nanay, gumastos ng pera para bilhin ang lupa na ito. Talagang balak kong ibigay ito sa iyo. Hawakan mo. Ito ay 10 hektarya. Bakit ko ibibigay ito sa mga nalulugi? Sobrang maliwanag. Ang pamilyang Su sa akin. Hindi ganyan ang nangyayari. Paano? Nagbayad ako para sa lupa. Ibinigay ko sa aking biyanan. May reklamo ka ba? Kung may reklamo ka, sabihin mo sa nanay mo na bumili para sa'yo. Ikaw, itong maliit na cute. Sadyang pinapahiya ako. Kapag umalis na si Su, tingnan mo, hindi ko siya papatayin. One. Siang Bei, umuwi na tayo. Tama ang bayad at produkto. Ako rin ay uwi na. Punong barangay, ingat ka sa pag-uwi. Asawa ko. Huwag mong higpitan ang nanay. Kung hindi ka lang ang cute na iyan. Paano kaya ang pamilya namin? Sa ganitong kalagayan. Nanay, huwag mong pisilin. Pipisilin kita. Asawa, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Asawa. Sabihin mo sa nanay mo na huwag nang pisilin. Asawa, pipisilin kita. Nanay, bakit mo ako binigyan ng titulo ng lupa? Para gawing dowry. Nanay, bakit mo ako ginagawang ganito kabait? Binigyan ng 10 hektarya bilang dowry. Bakit naman? Kung mabuti ang buhay ni Su Yunwan, ayos lang. Pero si Hiksyukshu, napakaarte. Mayroon ding isang ina na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Walang anuman. Mayroon pa akong Lizian. Magiging asawa ako ng isang mataas na tao. Si Lizian ay buong araw na. Kumakain at natutulog at kumakain. Kailan kaya siya makakapag-aral para sa kanyang mga ambisyon? Hayaan mo akong umupo sa posisyon ng paggalang. Huwag. Su Shuang. Bakit nandito ka? Sino si Su Yunwan? Ginoo ko. Anong hinahanap mo kay Su Yunwan? Ginoo ko. Anong sinasabi mo? Siya ang ikinasal ko, si Su Yunwan. Paano magiging asawa mo?
Lizian, ano ito? Bumalik din siya sa buhay. Asawa. Si Suyunwan ang ikinasal kay Hixiangbei. Ikaw ang aking asawa. Ano? Si Suyunwan ay nagpakasal kay Hixiangbei. Itong si Suyunwan, hindi pa ako patay. Bakit siya naglakas loob na magpakasal sa ibang lalaki? Asawa. Suyunwan, bakit ka nagpakasal kay Hixiangbei? Sa mga nakaraang buhay natin ng maraming taon, mag-asawang puno ng pagmamahal, dapat ako ang iyong pakakasalan. Nakalimutan mo ba? Lizian, mukhang hindi ko kaagad. Nakaabot sa iyo noong huli. Bakit ka pa nandito sa tahanan ng mga he? Si Lizian ito. Bumalik na rin siya. Sumama ka sa akin. Ngayon, siya na ang aking asawa. Subukan mong galawin siya. Sumama ka sa akin. Gino, ayos ka lang ba? Bumalik na tayo. CJ, umalis na tayo. Anyway, kung babalik ka sa tahanan namin, babasagin ko ang mga binti mo. Mukhang, si Lizian at tayo ay magkaugnay. Bumalik na rin. Pumunta ka sa bayan. Bumili ka ng bagong damit na maganda. Bakit ka pa nakatayo dyan? Hindi ka pa ba aalis? Maniwala ka, aalisin kita ngayon. Asawa, huwag kang magalit. Agad akong pupunta. Kalkulahin ang oras. Dito mismo nangyari si Lin Yuchen. Kasama ang prinsipe. Kailangan kong bumalik sa oras na ito. Ang posisyon ng anak ng pagsisilang ng pinyang ay sa akin pa rin. Prinsip, sigurado ka bang ang taong iyon ay talagang kamukha ko? Sa ganitong malaking bagay, hindi kita kayang lokohin. Maging tapat ka na. Ang iyong ama, ba ay nasa labas? May anak na labas na. Maaaring hindi ito anak na labas. Ito ay kapatid kong kambal. Narinig ko mula sa mga tagapaglingkod sa bahay. Mayroon akong kambal na kapatid na lalaki. Ngunit tungkol sa dahilan ng kanyang pagkawala, hindi ako masyadong sigurado. Kapag nakabalik ako, kailangan kong tanungin ang aking ama at ang aking ina. Sige na. Huwag na munang pag-usapan yan. May balita na ako tungkol sa prinsesa. Ano? Noong nawala ang prinsesa noon, nakasuot siya ng batong ito. May balita. Sabi nila sa may Imura, nakita daw ang jade pendant na ito. Kaya ano pang hinihintay natin? Magmadali tayong humanap ng tao. Bakit ka nagmamadali? Si Go ay nagpadala na ng tao para mag-imbestiga. Malapit na silang bumalik. Makikita ko na ang nakatatandang prinsesa. Mahal, bakit parang malungkot ka buong araw? Na ito ba ay dahil kahapon? Nang magulo si Lizian, kaya ka hindi masaya? Hindi ko pa kailanman nakita. Si Lizian ay talagang hindi makontrol ang sarili. Palagi kong nararamdaman na ang ugnayan ninyo ay mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Asawa, hindi ko iyon ibig sabihin. Hindi ko nais na magkamali ng pagkaintindi sa iyo. Ako lang ito. Wala kang kailangang ipaliwanag. Ang gusto mong malaman, lahat ay sasabihin ko sa iyo. Sumama ka sa akin. Ginoo, sabihin mo na. Ano man ang sabihin mo, tatanggapin ko. Asawa ko. Totoo, may isang bagay akong kailangang sabihin. Itinatago ko sa iyo. Sa totoo lang, bumalik ako sa buhay pagkatapos mamatay. Ano? Bumalik sa buhay. Tama. Ako ay isang taong nabuhay muli. Sa nakaraan, hindi ko pinapalitan si Su Shuangshuang. Imbes na ikasal kay Lizian. Sa tulong ng mga yaman sa espasyo, nasuportahan niya ito mula sa pagiging isang hampas lupang mag-aaral, hanggang sa umakyat ito sa posisyon ng punong ministro. Ngunit sa huli, siya ay nakipagtulungan kay Su Shuangshuang, na pumatay sa akin. Asawa, sinasabi mo talaga ang totoo. Walang halong kasinungalingan. Pero, sa kapalaran ng asawa, sa hinaharap ay tiyak na yaman at karangalan. Bakit mo ako pinakasalan, isang mangmang? Matagal na. Matagal. Asawa, kahit na hindi tayo nagkita sa nakaraang buhay, madalas kong naririnig na, mabait ka, tapat na tao,
Pagkatapos kong magpakasal sa iyo, napakabuti mo sa akin at sa lola ko. Nakita ko lahat ng iyon. Sapat na patunay na hindi ako nagkamali sa pagpili. At ikaw, asawang Ginoo. Hindi pa tayo nagkakakilala. Bakit ka pumayag sa pagpapalit ng asawa? Sa kabila ng lahat, ako ay may kasunduan. Kay Lizian. Ilang taon na ang nakalipas. Asawa, na iligtas mo ako. Hindi ba't noong araw na iyon? Hindi ba? Ikaw ang taong iyon sa gubat. Na natatakot na makain ng lobo. Noong panahong iyon. Kahit na natatakot ka rin. Ngunit, asawa, ay ginamit pa rin ang kanyang mahina at payat na katawan upang harapin ako. Noong panahong iyon, naalala kita. Kaya, nang sinabi nilang papalitan ang kasal, hindi na ako nag-atubiling sumagot. Napakadilim ng araw na iyon. Hindi ko makita ng maayos. Yung tao pala ay ikaw. Kaya, ito ay tila nakatakda na. Ikaw ang aking asawa. Kahit pumasok sa tahanan ng Pinyanghaw, walang espasyo para sa Jade Pendant. Biyaya ng kayamanan, wala akong magagawa upang makapagpatuloy sa tahanan ng mga Shuang. Pumunta ka sa tahanan ng mga he. Ibalik mo ang Jade Pendant ni Suyunwan. Asawa. Bakit bigla kang? Si Suyunwan. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka na. Walang masyadong kwento. Pupunta na ako. Pag naibalik ni Lizian ang kanyang alaala, nakatutok na siya sa Jade Pendant ni Suyunwan. Baka naman, may malaking kapalaran ang Jade Pendant na iyon. Sa nakaraang buhay, si Lizian, ang dahilan kung bakit siya naging punong ministro, ay dahil sa piraso ng Jade. Kung nakuha ko ang Jade, ang mga pagkakataon sa loob nito, ay magiging akin. Si Su Shuang. Ano ang ginagawa mo sa kwarto ko? Ako. Ang Jade Pendant ay nasa kanyang lid. Si Suyunwan, ibigay mo sa akin ang Jade Pendant. Ang aking baywang. Bakit mo kinukuha ang aking Jade Pendant? Si Suyunwan. Ang Jade Pendant na ito ay atin. Mga bagay ng pamilya Su. Bakit si Lola lang ang nagbibigay sa iyo? Ibalik mo sa akin. Sinasabi mo bang sa pagkakataong ito, mahanap pa rin si prinsesa? Mahal na Ginoo, ang pagkakataon na mahanap ang prinsesa ngayon, ito ang pinakamalaki. Malubha ang kalagayan ng ama ko. Kung hindi pa rin makahanap nito, ako, kailangan nang bumalik sa palasyo para pamunuan ang gobyerno. Sa hinaharap, mukhang mahihirapan na akong makitang muli ang aking ate na prinsesa. Suyunwan, ibigay mo sa akin ang pendant, yung jade na pendant. Dali. Baliw na babae. Ibigay mo sa akin ang pendant. Yung jade na pendant. Kapatid na prinsesa. Siya. Yung batang babae na niligtas niya noong nakaraan. Kaya't noong una ko siyang nakita, naramdaman ko agad na malapit sa akin. Ngayon na muli ko siyang tinitingnan. Sa pagitan ng kanyang mga kilay at mata, mukha siyang kamukha ng aming ina. Siya talaga ang aking prinsesang kapatid. Su Shuang. Nandyan ka na naman habang wala ako. Nang aapi sa aking asawa. Magsiwi ka na sa bahay namin. Kung babalik ka sa bahay namin, babasagin ko ang mga binti mo. Asawa, okay ka lang ba? Asawa, wala akong anuman. Bakit ka biglang umuwi? Matagal na tayong hindi nakikita. Natatakot akong may mangyari sa'yo. Kaya nagmadali akong bumisita. Nandito ka at naghihintay sa akin. Paano kayo nakarating dito? Mahalaga ang pagkatao ng prinsesa. Kung bigla ko itong sasabihin, natatakot akong magdulot nang hindi kinakailangang gulo. Ang ginang ay aming tagapagligtas. Matagal kaming naghanap bago namin natagpuan ang tirahan ng tagapagligtas. Alaynan,
Dumating ako dito para magpasalamat. Salamat, natanggap ko na. Umalis na kayo agad. Bakit kaya ang kapatid na prinsesa ay ganito kamalamig sa akin? Yung dalawang tao dito, isa ay ang prinsipe sa trono, isa ay ang anak ng Marquess ng Pinyang. Sila ay may mataas na katayuan. Nakikipag-ugnayan sa isa sa kanila. Magdudulot ito ng hindi kinakailangang problema. Tara na. Mahal na Ginoo, bakit hindi mo direktang sabihin? Sa prinsesa ang kanyang pagkatao. Hindi angkop na ipaalam ito. Hanggang hindi tayo sigurado. Sa kaligtasan ng prinsesa, iwasan ang paglantad ng kanyang pagkakakilanlan. Ginoong Lin, kailangan mong pumasok sa kabisera agad. Iulat mo sa ating ama at ina. Pakiusap na ipasundo ang Imperial Guard para dalhin ang prinsesa pabalik sa palasyo. Ang naghihintay ng balita mula sa iyo. Ito ay ang prinsipe. Sino ka? Bakit mo ako tinangkaang saksakin? Ikaw iyon. Mukhang. Alam mo na ang katotohanan. Aking mabuting kuya. Dahil alam mo na, ako ang iyong kuya. Bakit mo pa rin ako tinatangkaang patayin? Laban sa Heir. Palagi ng ganito, hindi ako gagamit ng karahasan sa iyo. Dahil ikaw ang aking kapatid. May kailangan pa akong balikan sa kabisera. Kaya mo na yan. Ngayon, kailangan mong mamatay. Anak. Anak. Iniwan mo ang nanay. Paano na ako mabubuhay? Matapos mamatay si Lizian, hindi na ako magiging ginang ng tahanan. Lahat ito ay dahil sa iyo. Ikaw, masamang kapalaran. Ilang buwan ka pa lang sa pamilya ko. Nagdulot ka na ng matinding kapahamakan sa anak ko. Umalis ka sa harap ko. Bumalik ka sa pamilya mong Su. Akala mo ba kailangan kita? Manatili ka sa pamilya ni Li. Kung aalis ka, umalis ka na. Saka na, pinatay mo na ang nanay ko. Babayaran niyo ako ng 100 tae. Sapat na iyon para makabalik ako sa pamilya ni Su at hindi mag-alala sa pagkain. Ikaw, anak ko. Anak ko. Kung hindi dahil sa pagiging Heir ni Lizian, ng Li family, paano kaya ako magpapasensya sa ganitong kabubuhan sa Li family? Ngayon, pumanaw na si Lizian. Ang Li family na ito, sino ang gustong makipag-ugnayan, siya na lang. Ngayon, pumanaw na ang aking asawa. Proud ka, di ba? Ano bang dapat kong ipagmalaki? Ikaw naman ang pumili. Basta't may pera ako. Pagbalik ko sa bahay ng pamilya ko, papaasikasuhin ko ang tatay ko na makahanap ng magandang kasal para sa akin. Su Shuang. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang bumalik sa pamilyang Su. Su Yunwan, natatakot ka na ang buhay ko. Ay mas mabuti kaysa sa iyo, hindi ba? Sasabihin ko sa'yo, babalik ako. Hintayin mo akong makuha iyon. 100 lay ang napila. Aking kasunduan. Mas maganda ang buhay ko kaysa sa'yo. Asawa, bakit mo hindi sinabihan siya? Hindi na bahay niya ang Su pamilya. Bakit ko pa siya sasabihan? Mahihirapan kang mapapayag ang siraulo na aso. Hayaan mo siyang pumunta. Dumating na ang taglamig. Malapit na. Huwag kang maging ganun kaayaw. Sino ang babaeng ito? Siya ang iyong ina. Igalang mo ang iyong ina. Ina. Hindi pa malamig ang buto ng nanay ko. Ikaw ay nag-asawa na ng bagong asawa. Su Tiesu. Nararapat ka bang maging ganito sa nanay ko? Babaeng Suwail. Hindi mo dapat pakialaman ang mga bagay ng tatay ko. Hindi ito para sa iyong naalagaan. Bakit ka bumalik? Patay na si Lizian. Pinalayas ako. Ano? Itong pamilyang Zhao ay pinalayas pa ang anak kong babae. Tatay, walang mapuntahan ang anak. Kaya't bumalik na lang ako. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng tumira sa bahay ng Su. Bakit? Bakit? Ang anak na ikinasal, tulad ng tubig na ibinuhos. Sino bang pwedeng manatili sa bahay ng magulang? Wala ring takot na mapagtawanan ng iba. Nakikipag-usap ako sa tatay ko. Tumahimik ka na. Su Shuang. Lumayas ka sa pamilya ni Su. Kung gusto mong umalis, si Je. Yung bayad sa pinsala ng nanay ko,
Ibibigay ko sa iyo ng kalahati. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati. Ikaw nakaluging pera. Umuwi ka na. Ginoo, umupo ka na. Sa kasalukuyan, ang pamilya Lee at pamilya Su, hindi na ako makabalik. Ano ang dapat kong gawin? Ngayon lang may dumating na babae. Nakita tayo ng langit. Matagal na tayong hindi kumakain ng karne. Nagpadala ng babae para pasayahin tayo. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag mo akong hawakan. Ayaw ko. Halika na. Wan, Siang Bay. Labas ka na, ang daming sundalo. Walang anuman. Walang anuman. Noong nakaraan, nasabi ko na, tapos na ang usapan tungkol sa utang na loob. Bakit may dala pang ganitong karaming tao? Magandang araw, mahal na prinsipe. Asawa. Tayo. Ang iniligtas natin ay ang prinsipe. Di hamak na ang asawa ko. Tunay na hindi pangkaraniwan. Kahit naharapin ang prinsipe, ay nananatiling kalmado. Hindi naguguluhan sa karangalan o kabiguan. Ako ay ang prinsipe. Bakit, kapatid na babae? Nang malaman nila ang aking pagkatao, wala silang naging reaksyon. Prinsipe, anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Ngayon ay may dalang balita na may kinalaman sa iyong pagkatao, na isang malaking bagay na hindi ka nagmula sa mga magsasaka, kundi anak ng kasalukuyang emperador. Kapatid na babae ng nag-iisa, prinsesa ng kasalukuyan. Prinsesa ng kasalukuyan. Ano? Si Wanwan ay prinsesa. Ang aking Diyos. Ang aking hipag ay prinsesa. Kuya. Paano ka naging karapat-dapat sa kanyang ate? Impossible. Simula pagkabata, kasama ko si Lola. Sa probinsya lumaki. Hindi ka prinsesa. Kapatid na babae, ipakita mo ang iyong kwintas na jade, kaya't ang katotohanan ay nahayag na. Kung ako ay prinsesa, bakit ako napahiwalay sa pamilya? Noong panahong naganap ang kudeta, ang aking ina ay nag-alala para sa nakatatandang kapatid na prinsesa. Kaya't napilitan siyang itulak ka sa moat. Hindi niya sinasadya na iwan ka. 18 taon ng paghihiwalay. Nagdusa rin siya ng 18 taon ng pananabik. Lola, sabi niya, totoo ba iyon? Wanwan. Totoo iyon. Noong araw, ako ay nagpe-perform bilang isang showgirl sa Beijing. Dumaan sa moat. Nakita ang kahoy na basin. Ikaw na umiiyak ng malakas. Hindi ko mapigilan. Kaya dinala kita sa bahay. Pasensya na, anak. Nagtago ako sa iyo at ng emperador. Simula nang umalis ka, ang ama ng emperador at inang emperatris ay patuloy na naghahanap sa iyo. Ngayon, ang ama ng emperador ay malubhang may sakit, at ang inang emperatris ay nag-aalala at nagkasakit. Sumama ka na lang sa akin pabalik sa palasyo. Sige, sasama ako sa'yo. Pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Sabihin mo, mahal na prinsesa. Kailangan kasama ang pamilya. Sila ang pinakamalapit sa akin. Hindi ko sila may iwan. Ayos. Sinasalita ko sa iyo. Ihanda niyo ang mga bagahe. Aalis tayo agad. Hindi na sayang ang aking paghahanap ng maraming taon. Sa wakas, nahanap ko na ang prinsesa. Kung hindi ko pa siya matagpuan,
Baka magkaproblema ang buong palasyo. Magiging ganyan na ang mundo ng mga peke. Hindi ko inasahan na ang isang magsasaka sa Meihe Village ay talagang nawawalang prinsesa. Narinig ko ang tungkol sa prinsesa. Dinala ang buong pamilya sa kabisera. Talagang may malasakit at katapatan. Pagdating sa kabisera, asawa, siya na ang prinsesa sa mataas na katayuan. Sa panahong iyon, hahanapin pa ba niya ako? Suyunwan, huminto ka. Lahat ng ito ay akin. Bakit ikaw ang pwedeng maging prinsesa? Nasisiyahan sa kayamanan at karangyaan. Samantalang ako ay napapahamak. Hanggang sa puntong ito ngayon. Suyunwan, kinuha mo ang lahat ng para sa akin. Ibabalik mo sa akin lahat. Suyunwan. Nandito siya. Habang natutulog kayo, lumabas siya ng hindi alam. Hurry, hulihin mo siya at ibalik. Magkaanak pa tayo ng ilan. Tatay, tulungan niyo ako. Ako si Shuang. Tatay, tulungan niyo ako. Ako na nga ay, nakipagpalit na ng kasal kay Suyunwan. Bakit mas malala pa ang magiging kapalaran ko kaysa sa nakaraan kong buhay? At si Suyunwan ay naging mataas na prinsesa. Yuan. Ginoo, ano ang iniisip mo? Sa buong daan na ito, hindi mo inalis ang iyong mga kilay. Asawa, malapit ka nang maging prinsesa. Mataas ang katayuan. Pero ako ay isang mangmang. Walang maganda. Natatakot ako. Takot akong pagtaksilan ka. Hiwalay sa'yo. Hindi. Mas importante pa kaysa dito. Mas kinakatakutan ko na hindi ko na makakaya pang protektahan ka gaya dati. Asawa, mag-alala ka dahil pinili kong pakasalan ka. At pinili kong isama ka, si Yuxiu at ang iyong ina. Sa pagpunta sa Beijing, ipinapakita nito na hindi ako maghahanap ng kapintasan sa iyo dahil sa ating pagkakaiba sa katayuan. Totoo ba ito, asawang babae? Siyempre. Huwag kang mag-alala dahil tayo ay mag-asawa. Dapat nating harapin ang mga pagsubok ng magkasama. Kahit natutol ang royal na pamilya, sasabihin ko sa kanila na ang asawa ni Suyunwan ay tanging ikaw, Hixiangbei. Asawa, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan. Mabuti. Naniniwala ako sa'yo. Hintayin mong maibalik si Wanwan bilang prinsesa. Pagkatapos niyan, pupunta na ako sa digmaan. Sa pamamagitan ng aking sariling tagumpay sa militar, magiging karapat-dapat ako na maging lalaki ni Wanwan. Inang, nahanap na ng tiyuhin ang ate mo. Sa wakas ay makakawala ka na. Sa sakit ng pagnanasa, talagang masaya ako para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kahit na bumalik si Wan, ikaw pa rin ang anak ng Inang Reyna. Inang Reyna, tiyak na magiging patas siya. Pero, Emperatrice Mother, nakarinig ako na ang ate ay naninirahan sa probinsya. Sa harap ng mga civil at military na opisyal at ng mga tao, di maiwasan na medyo matakot din siya. Tama ka dyan. Pagkatapos ay tatawagan natin si Wanwan. Dalhin na agad siya pabalik sa palasyo. Alaynan. Anak ko, naglilingkod sa harap ng iyong mga magulang. Alaynan. Huwag akong mapahiya sa aking tungkulin. Anak ko, nakuha ko na ang iyong ate at naibalik na siya. Alaynan. Ayos lang. Nasaan ang iyong nakatatandang kapatid na babae? Huwag mag-alala, Inang Reyna. Ako, bilang anak, kukunin ko na ang nakatatandang kapatid na babae. Talagang iba ang lumaki sa probinsya. Hindi ito bagay sa entablado. Ano ang nangyayari? Ito ang tunay na prinsesa. Hindi ba't lumaki siya sa bukirin? Bakit siya'y napakamaharlika? Aking anak. Sa loob ng maraming taon, akala ng ina na hindi na kita makikita muli. Aking mahal na ina. Inang Reyna. Wanwan. Ito si Iran.
Noong nawala ka noon, sobrang namiss ka ng inang Reyna. Kaya't inampun niya si Iran at dinala sa kanyang tabi. Mula ngayon, siya na ang magiging ate mo. Alaynan. Ek, maligayang pagdating. Bumalik sa palasyo.